Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito pag-usapan lang po natin itong nangyaring hindi pagpirma ni Pangulong Bongbong Marcos sa batas na ipinasa ni Senator Rapi Tulfo. Ito yung Magna Carta for Seafarer. So ano ba yung nakapaloob dito sa Magna Carta for Seafarer na to? Kung inyong matatandaan nung kampanya pa lang, ipinangako ni Senator Rapi Tulfo na ipaglalaban niya yung batas na to para matulungan yung mga kababayan nating mga marino, especially yung pamilya ng mga seafarers natin na siyempre sila yung mas mag-aalaga, sila yung mas shoulder dun sa kaanak nilang marino, seafarer na nagkaroon ng hindi magandang sitwasyon or nagkaroon ng sakit, na disgrasya habang nagtatrabaho sa barko. Ang sistema kasi noon, once na yung marino natin is nagkaroon ng karamdaman or na aksidente habang sila ay nasa dagat, pwede silang mag-claim sa kanilang mga employer. Yung nga lang, anong nangyayari, once na nanalo sila siyempre magpapile sila ng reklamo sa DOLE at sa NLRC, once na mapanalunan nila yung reklamo nila, nag-a-appeal pa po yung mga employer nila, which is karapatan naman nila. Kaso dun sa nangyayaring pag-apilan na yun, dun tumatagal yung proseso ng pag-claim nitong mga seafarers natin. Siyempre, alam naman natin dito sa Pilipinas, umaabot ng 5 to 10 years yung pagganyang kasuhan. Especially kung yung kinakasuhang employer or agency ng mga marino natin medyo may kakayanang gumastos. So inaabot ng ganung katagal na to the point na yung ibang seafarers natin is kinamamatayan na. Ang iba naman ay nababaon na sa sobrang utang dahil nga wala silang pantustos dun sa seafarers na nagkasakit or na aksidente habang sila nagtatrabaho. So inilaban niya ni Senator Rapi Tulfo, yung nga gumawa siya ng batas. Ito nga yung Magna Carta for Seafarers. Yung nga lang, ilang beses na kasi itong nagkaroon ng problema dahil ang gustong mangyari ng mga kongresista, ilipat muna sa bangko yung pondo habang dinidinig pa yung kaso. So kahit na napanalunan na ng seafarers natin yung kaso sa DOLE at sa NLRC, hindi pa rin nila maklaim. Kasi nga, pag inapila yun ng kanilang employer, ilalagay daw muna doon sa bangko. So, makukuha lang po ng seafarers yun kapag nagbigay na ng hatol yung korte. So, idalawang beses po binago yan, pero ganun pa rin yung nangyari doon sa pangalawang reading. Pinalitan lang nila yung pangalan, pero same lang yung naging proseso. So, inilaban niya ni Senator Rapi Tulfo. Kaya siguro yun yung isa sa mga dahilan bakit hindi pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos yung bill ng Magna Carta for Seafarer. So, maraming mga, hindi naman marami, merong iilan na natutuwa dahil nga sinasabi lang nag-fail daw si Senator Rapi Tulfo na dun sa batas. Kesyo mahina pa raw tong si Senator Rapi Tulfo, mahilig lang daw magpa-grandstand. So, pinaasa niya lang daw yung mga marino natin, yung mga seafarers. Pero bago yan lahat, panoorin muna natin to kung bakit ba hindi pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos yung batas na Magna Carta for Seafarer. So, ito po yun. Nagpapasalamat ang ilang senador kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sapagkat nabigyan ng tsansa pa rin na may papasa ang Magna Carta o Filipino Seafarers Bill. Hindi mo na pinirmahan ng Pangulo ang bill at paglalahad ni Senate President Juan Miguel Zubiri to ask for this recall to just improve. It's an improvement on the approving amendments, perfecting amendments, so that it would not be vetoed because the President had said that he also wanted this measure to be passed. There's just certain lines that he feels that are not in order, or particularly on the position on DOLE, on the jurisdiction. Ayon kay Zubiri, kung tutuusin, pwedeng i-veto ng Pangulo at back to zero ang panukala o babalik sa pinakaunang proseso ng pagpapanukala ng batas.
Bagay na So yun, malayo-malayo po sa sinasabi ng mga iilan na ibinasura na raw yung batas na Magna Carta for Seafarer. So hindi po siya ibinito ni Pangulong Marcos. Hindi lang niya po pinirmahan yun kasi gusto rin niyang maipasa yung nga lang, may mga kailangan baguhin lang. So kailangan lang i-amend. So hindi nga daw yun binito. So ibig sabihin, hindi siya kailangan mag-back to zero. Kailangan lang lagyan lang ng amendment kasi nga parang ang problema yata doon sa DOLE, yung jurisdiction ng DOLE. So paano manghihimasok yung DOLE sa problema ng mga marino since ano nga to, overseas to, mostly overseas, hindi naman mga inter-island lang, yung local lang na mga marino. So or parehas lang yata, parang magkaiba yata yung kiniklaim ng mga inter-island, yung mga local marine natin dito, seafarers, mga local seafarers, dun sa mga international seafarers. So doon lang siguro nagkaroon ng problema. Pero hindi naman ibig sabihin binasura. Gaya ng mga pinakakalat ng mga anti-tulfo na yun nga na ibinasura na raw. So maraming tuwan-tuwa. I mean, hindi naman marami. May ilan na natutuwa na yun nga dahil feeling nila napahiya raw si Senator Rapi Tulfo. Pero tandaan po ninyo, si Senator Rapi Tulfo, neophyte lang po yan. So baguang senador at yun nga nakarating na kagad yung kanyang bill sa Malacanang. So pirma na lang sana yung kulang na para yung maging batas. Yun nga lang, hindi nila pinirman dahil nga may mga amendment lang, sabi nga ni Senate President. So, yun, kailangan lang ng konting hilot pa para mapirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos yung batas na Magna Carta for Seafarer. So, malayong-malayo sa mga sinasabi nila na ibinasura yung batas ni Senator Rapi Tulfo. So, tuloy po natin itong balita. hindi naman ginawa ng Pangulong Marcos Jr. At pagtitiyak ni Zubiri, aayusin nila ang bill at babaguhin para mas maiwasto pa ito. Ang panukalang ito ay naglalayong magkaroon ng pantay na oportunidad sa industriya ng mga seafarers at layon ding mas protektahan sila at matrain ng maigi. So we will continue to remain committed to the protection of rights and promotion of the welfare of our Filipino seafarers. Isang concurrent resolution na rin. So yun, tutulungan daw ng ibang senador tong si Senator Rapi Tulfo para maipasa yung batas na ito para matulungan yung mga seafarers, yung mga seafarers natin. So, ito lang naman ang ano dyan dahil natutuwa yung ilang mga anti-Tulfo, hindi nila naiisip na sino ba ang mas may kapakinabangan dun sa batas na yun once na yun is naipasa. Si Senator Rapi Tulfo ba ang makikinabang sa batas na yon? Hindi naman, di ba? So, hindi sila nahihiya sa mga seafarers natin na yung mga tuwan-tuwa dahil nga hindi naipasa yung batas. Hindi sila nahihiya rito sa mga marino natin na tinuturing na bagong bayani. Dahil nga mostly iba dyan, mga OFW. So, tinuturing silang bagong bayani pero pinagtatawanan at nilalait ng mga anti-Tulfo dahil hindi raw na ito naipasa, binasura raw. So, 'di ba parang kung ikaw yung kaanak ng isang seafarers na nagkasakit or na-aksidente habang nagtatrabaho sa barko, merong iilan na natutuwa na hindi naipasa yung batas na yan. Kasi nga, nung panahon ni Senator Rapi Tulfo, nung siya nangangampanya, isa yan sa mga talagang advocacy niya. Kasi nga, yun nga, gaya ng sinabi ko maraming mga seafarers yung nagkakasakit habang nasa trabaho, na aksidente, na sila dapat yung matulungan nung pag-claim nila. So, yun nga, dahil nga hindi kagad ibinigay ng kanilang mga agency, umabot sa kasuhan sa DOLE at sa NLRC, kahit na napanalunan na nila yung desisyon, once na inapila yun ng employer, na-hold pa yung kanilang claim. So, yung iba nga dyan, gaya ng sinabi ko, nakamatayan na, hindi nila napakinabangan. Yung ibang pamilya naman, yung nagkadabaon-baon na,
sa utang, yung mga anak hindi na nakapag-aral gawa nga na yung iba diyan is breadwinner, sila lang inaasahan. So, talagang malaking tulong sana kung naipasa kaagad yung batas na 'yan. So, hindi natin talaga maiiwasan dahil kailangan din balansehin. May punto naman na siguro may punto naman na kailangan munang pag-aralan dahil nga yung gusto ni Senator Raffy Tulfo is once na napanalunan na ng seafarers sa DOLE tsaka sa NLRC dapat ma-claim na nila. So, may karapatan din naman nga yung mga employer na pwede nilang i-appeal, baka kasi nagkamali ng hatol yung DOLE. So, dun lang nagkakaproblema dahil nga walang makuwang claim yung mga seafarers. So, yun siguro yung kailangang ayusin lang. So, abangan po natin sa mga susunod pang balita. So, wag po saan tayo kagad maniwala sa mga pinakakalat ng mga anti-Tulfo na binasura na yung batas ng Magna Carta for seafarers. So, maraming salamat po. Ingat po kayo lagi.